yan, tigok na. So, gano'n po yung sinasabi po nila 'no, kay PBBM na ilang araw na lang daw ang i-stay at matitigok na daw. So, yung iba naman sabi, "Yes, si Sara na ang presidente." Ayan. Nagkakatuwaan po ang mga DDS 'no, habang, kanila pong wini-wish at, na si PBBM po ay mategi na 'no. So, sila po mga kaibigan dahil po sa sobrang kabobohan at sa sobrang katangahan po ng mga DDS na 'to, ay naniniwala po sila doon sa pinakalat nung isang, kanilang influencer 'no na ano bang pangalan nun, yung babae na nasa ibang bansa yata yun kaya napakagaling magsalita 'no, against our president, lahat ng paninira kasi alam niya na walang jurisdiction 'no, ang Pilipinas sa kanya kasi nandun siya sa ibang bansa. So, dito mga kaibigan 'no, talagang kanilang sinasabi na matitigi na nga daw ang ating pangulo 'no. Pero eto guys, etong sasabihin ko sa inyo. Ang lahat ng mga wini-wish ninyo sa ating pangulo na magkasakit, malubha at mategi, lahat po 'yan ang wini-wish ninyo sa ating pangulo, mga kaibigan, 'yan po ay babalik sa inyo. Babalik 'yan sa inyo, kung hindi man sa inyo, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong magulang, sa inyong anak, sa inyong kapatid, or maybe sa inyo. The law of karma. Kung ano ang wini-wish mo para sa kapwa mo, ay mangyayari sa'yo. Kaya nga sabi nila 'di ba, kaya nga, mag-wish ka ng maganda sa kapwa mo para maganda rin ang balik sa'yo, 'di ba? Life is an echo as well as a mirror. Kung ano yung sinigaw mo doon sa hill 'pag sinabi mong, maganda ka." O 'di ba yung echo, maganda ka." Pero 'pag sinabi mo, pangit ka." O 'di ba yung echo, pangit ka." Gano'n po yun. Kung ano yung sinisigaw mo na pangit, kung ano yung sinasabi mo na pangit, yan po babalik po sa'yo yan. Kaya kuwado po kayo mga nagpapakalat ng mga fake news na may sakit si PBBM, malubha at may stage 4 na cancer. Dahil hindi niyo alam, one of these days, babalik yan sa inyo. Mabuti kung sa inyo bumalik, paano kung sa pinakamamahal niyong anak, paano kung sa pinakamamahal niyong asawa or sa magulang niyo, oh, 'di ba? So, dun niyo lang malalaman na, "Uy, ganito pala." Remember yung naalala niyo ba 'no, ang bilis ng karma nung nagkaroon ng sa birthday celebration ni Digong, nag-speech 'no, may nag-speech at itong nag-speech si Lighter, Boy Lighter. At ang sabi ni Boy Lighter, yung wish niya 'no na si PBBM ay mategi. Tapos sinundan ni, ah, Med ah, Melda Dia 'no, yung lawyer, yung dating executive secretary ni Digong. Oh, anong nangyari? Ina 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 inatake, hindi pa tumigil. Oh, pangalawang atake, oh, kung hindi na kinaya, oh, punta na siya kasi wala, hindi na kinaya, na ospital, 'di ba? Ah, Gano'n lang 'yan mga kaibigan, eh. Yung isang taong napakabuti, yung isang presidente na napakabait, na walang hinangad sa mga Pilipino kundi mapabuti tayo, na walang walang, ginawa everyday kundi gumawa ng lahat ng mga bagay para mapabuti ang mga Pilipino. Na ang ginawa niya sa buong buhay niya as President of the Philippines ay gumawa ng mga programa, ng mga proyekto para sa kaaaluan ng mga Pilipino, lalong-lalo na ngayon na krisis. Kita niyo ha, yung pangulo natin, ginagawa niya lahat, eh. Kita niyo mga kaibigan, oh, anong ginawa ng pangulo natin? Yung kanyang galing sa diplomasya. Oh, ang dami nating stock mga kaibigan ng langis, ang dami nating stock na krudo, diesel, at madadagdagan pa lalo. Alam niyo ba mga kaibigan, ang stock natin ay aabot sa June, sa June pa mauubos. Ano pa lang ngayon, April, May, June, o hanggang June pa mauubos.
At hindi yan mauubos dahil ang pangulo natin ay patuloy pa rin na nakikipag-negotiate sa iba-ibang mga presidente, sa iba-ibang mga leaders ng bansa para patuloy ang stock natin. So, ganyan po kagaling ang ating Pangulong BBM. Dahil po sa galing niyang makipag-usap, sa diplomasya, sa galing niyang makipag-negotiate, hindi po niya pinabayaan na tayo po ay mawalan ng langis, ng diesel, ng crude oil. Grabe, abundant po ang ating supply dahil po 'yan sa galing ng ating Pangulo. Yan po yan mga kaibigan. Kaya pasalamat po tayo. Hindi po katulad dun sa panahon po ni dating Pangulong Duterte na wala siyang magagawa patungkol dito sa pagsirit no, ng presyo ng langis. Samantalang sa ating Pangulo ngayon, ang dami po niyang ginagawa. Nandyan yung pansamantala ay pagsuspinde ng excise tax. Nandyan yung pamimigay no, ng ayuda 10,000 mga kaibigan 'no, na ayuda para sa mga tao na direkta na naaapektuhan nitong oil crisis na 'to dahil sa nangyari sa buong mundo. So, napakagaling po ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kaibigan 'no. So, kung ito po ay hindi na-appreciate 'no, ng mga DDS, alam niyo ba mga kaibigan, just imagine, kung ang pangulo ng Pilipinas ay si Sara Duterte pagkatapos nagkaroon tayo ng ganitong krisis, ay wala mga guys. Kasi unang-una sa lahat si Sara hindi marunong makipag-negotiate. Si Sara hindi marunong makipag-usap. Si Sara hindi marunong sa diplomacy. Ano lang ang alam ni Sara, iko-continue lang niya ang ginawa ng kanyang tatay. Anong ginawa ng tatay niya? Doon lang sa China makikipag-usap. So meaning to say mga kaibigan, kung si Sara Duterte ang presidente ngayon, wala tayong oil, wala tayong gas, wala tayong crude oil, wala tayong diesel na manggagaling sa iba-ibang mga bansa at malamang hindi tayo padadaanin sa Strait of Hormuz. Pero dahil ang pangulo natin ngayon ay si PBBM na sobrang galing sa diplomasya, sobrang galing makipag-usap, sobrang galing sa negotiation, kaya po ito, hindi po tayo mauubusan ng mga stock patungkol po sa langis. Dahil napakarami po nating stock, mga kaibigan, dahil po yan sa galing ng ating Pangulo. Nagsidatingan po ang yung mga oil, ah, diesel at iba-iba pa, no, mga krudo dahil po sa galing ng ating Pangulo makipag-negotiate, 'di ba? Yan po mga kaibigan ang katotohanan 'no, sinasabi ko po sa inyo dito. Real talk lang po tayo wala po tayo ditong personalan, real talk po tayo. Eto pong ating sinasabi ay katotohanan at eto po mga kaibigan ay verified na tayo po, napakarami po nating stock mga kaibigan, hindi po tayo dapat na mag-panic dahil ang stock po natin guys hanggang June at kahit na napakarami nating stock mga kaibigan, patuloy pa rin ang negotiation ng ating Pangulo para dumami pa ng dumami ang ating stock, 'di ba? So ganyan po kagaling ang ating Pangulo, ganyan po siya kagaling, 'di ba? Kaya mga kaibigan 'no, eto po ang masasabi ko, sa mga DDS na patuloy na nagkakalat 'no, sa mga DDS na patuloy nagkakalat ng mga fake news, kudaw kayo dahil baka isang araw sa inyo mangyari. Baka sa isang araw kayo yung magka-colon cancer or baka yung anak niyo ang magka-colon cancer stage 4 or baka yung asawa niyo or baka yung pinakamamahal niyo sa buhay ang magka-colon cancer at mategi. Remember kung ano ang iyong wish sa iyong kapwa, mangyayari sa'yo, 'di ba? Sabi nga sa Biblia, huwag tayong mag-wish ng masama sa ating kapwa dahil 'yan ay mangyayari sa atin. Babalik sa inyo. Tandaan niyo 'yan, mga DDS, 'no? Sabi ni Ergit Ergita Tarbil 11, "Lots of stock but crude is too expensive." Alam niyo kasi
okey na yung marami tayong stock, kahit na sabihing nagmahal, at least marami tayong stock. Kaysa naman sa wala kang stock, as in wala tayong magagamit, nagpa-panic na ang mga tao, nagkakaroon na ng riot, wala na, unruly na ang mga tao kasi wala ng stock at talaga namang wala na, nagkakagulo na ang Pilipinas. Kaya para sa akin, okey lang na mataas ang presyo sa ngayon, basta marami tayong stock, walang problema 'yan. Kasi hindi lang naman dito nangyari sa Pilipinas na mahal, sa buong mundo ito nangyayari na mahal ngayon, mga petroleum products ay mahal ngayon, sa buong mundo ito nangyayari, hindi lang sa Pilipinas. At ang root cause nito ay yung giyera na nangyari sa Middle East. Kaya para sa akin mas gugustuhin ko na kahit mahal basta may stock, kaysa dun sa walang stock at nagkakagulo na ang mga tao, wala ng magagamit, tigil na rin ang mga, trabaho kasi wala na, wala ng mag-ooperate. Kasi 'di ba yung mga trabaho natin, siyempre kailangan diyan ng mga ano, oh, pupunta ka sa pupunta ka sa trabaho, anong gagawin mo, maglalakad, oh. Wala ng mga sabihin natin, wala ng mga stock, wala ng krudo, wala ng langis, wala ng diesel. Oh, pupunta ka sa malayong trabaho mo, maglalakad ka. Oh, yung mga factory hindi na mag-ooperate, mawalan na tayo ng ilaw, mawalan na tayo ng, tubig, oh, 'di ba? So, anong gusto niyo, gano'n? Eh, sa akin mas okey na mataas, kahit mataas ang presyo, basta may stock. Yun po ang maganda, 'di ba? Kaysa yung, ah, walang stock, wala kang mabibili, oh, 'di ba? Yun lang yun, ano lang, utak, gamitin ang utak. Sabi nga, habang may krisis, habang tayo ay nakakaranas ng ganito, world crisis, magtiis muna, mag-ano kayo, magtipid. Sabi nga ni Sarah, "Wag magbisikleta." Bobo talaga. "Wag daw kayo magbisikleta," sabi ni Sarah, "magtipid daw." 'No? Para makatipid daw sa oil, 'wag magbisikleta, 'wag daw mag-carpool, sabi ni Sarah. Gano'n siya kabobo. Happy Easter, Emily Basug. Happy Easter po sa inyo. Dolores Flores, 55, Dolores Floretes, 559. OFW, UAE people of the Philippines, I asked you, gasoline crisis, President Rodrigo Duterte. What did you say? The price of gasoline is high. What did he say? There is nothing to do. Yun nga po sa panahon ni Duterte, nung tinatanong siya na kasi sobrang taas na ng presyo ng langis, 'no? Anong sagot ni Duterte? "Wala akong magagawa sa pagtaas ng presyo ng langis." Yun po sabi ni Duterte, sabi pa niya, "Even if you crucify me, I can do nothing." Sabi niya, "I can do nothing even if you crucify me." Sabi ni Duterte, 'di ba? Yan po si Duterte, walang strategy, walang kayang gawin. Unlike kay PBBM na malaki ang ginawa ni PBBM para para ma-stabilize 'no, ang presyo ng langis. Anong ginawa? Excise tax, tanggalin muna. Ano pa? Nakipag-negotiate sa iba-ibang leader ng bansa, magparami ng stock. Kasi mas maraming stock, mas mababa ang presyo. Kaya nga sabi 'di ba, mga how many days from now mararamdaman na natin na nag-i-stabilize na ang presyo ng mga crudo.